Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, isang magandang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata, sa bagong araw, isang paalala ng hatid ng Diyos sa atin. Kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ang ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o ng mga takot. Maaring yumanig ang ating paligid, mga kasangga. Ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapakasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo Kabanata sa 6, talatang 11 hanggang 21. Babasahin ko po sa King James Version. Ito po ang sinasabi: huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ng tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Ayan, pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanang aming nagawa, O Diyos. At bigyan niyo po kami ng
karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay ng paglilingkod sa aming Diyos na buhay. Panginoong Hesus, aming idinudulog sa inyo ang aming mga kasangga na may mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, hipuin mo po ang bawat isa upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan, Panginoon, sa mga karamdaman. Partikular na po si Kasanggang Maricon na sa kasalukuyan ay nasa pagamutan dahil sa karamdaman ng dengue, O Lord. Lord, ikaw ang siyang patuloy na maghumawak sa buhay ni Maricon. Ikaw, O Diyos, ang magpapagaling sa kanya, Panginoon. Tanggalin mo po ang anumang mga sakit sa kanyang katawan at ang blood bleeds, Panginoon, ay naway tumaas na upang siya, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyong ubasan sa pamagitan ng mga kababaihan, Panginoon, ng aming iglesia. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kasangga namin na hindi ko nabanggit ang kanilang mga pangalan, na patuloy mo din silang abutin, Panginoon, pagalingin sa anumang karamdamang kanilang tinataglay. Ito man ay hypertension, diabetes, sipon, ubo, at iba pa, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magpapagaling sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ang mga kasangga namin na nagpapagaling sa kanilang mga tahanan, patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming bayan, ang aming bansa, na patuloy mo po itong pagpalain, Panginoon, sa mga darating na panahon ay magkakaroon na naman ng isang protesta o rally, Panginoon, ng iyong mga anak. Naway ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, na walang anumang sakit, walang anumang hatred sa kanilang mga puso, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay magtatagumpay sa tulong ng iyong banal na Espiritu, na ikaw ang magpaalis sa mga taong korap. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, na ikaw mismo ang magpapaalis, Panginoon, sa mga lingkod na hindi sumusunod sa iyong kalooban. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, na sa darating na November 30 na merong rally, ingatan mo po ang iyong mga anak. Naway ang bawat kilos ay may pag-ibig, Panginoon, hindi po galit. Kaya sa iyo namin ipinagkatiwala ito, O Diyos, dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos na papafair ang kaniyang hukom, Panginoon. Kaya sa iyo namin ito pinagkatiwala. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kasangga na magsisipasok sa kanilang trabaho. Ngayong umaga, Panginoon, maaring sila ay nagbabiyahe o nagprepare. Lord, ingatan mo sila sa kanilang pagpasok, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Bagkos ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila, magprotek sa kanila sa anumang daan sila ay dadaan, Panginoon. Kung sila man ay nagmamaniho ng sasakyan, ito man ay motor o apat na gulong, Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Amin ang inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kasangga na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang mga ginagawa. At kamakailan lang, Panginoon, na malaking sunog sa Hong Kong, at maaring may mga Pilipino, mga kababayan namin na naroon. Lord, ingatan mo po sila at
Kung meron mang nasaktan, Panginoon, abutin mo po sila, pagalingin o bigyan mo ng lunas, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang mga kasangga namin na naninirahan na sa ibang bansa, ang mga immigrant, Panginoon, maaaring sa kanilang trabaho o sa kanilang pamilya, kaya sila ay naninirahan doon. Kaya sa namin pinagkatiwala, naway magamit mo sila doon sa ubasan mo, Panginoon, upang marami ding mga kaluluwa ang maabot at maligtas sa iyong at madala sa iyong harapan sa ang buhay na walang hanggan. Panginoon Hesus, patuloy ka rin tinataas sa inyo ang iyong mga anak, ang mga kapastoran na patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan. Ano man ang kanilang naranasan ngayon, O Diyos, ito po ay iyong ibsan upang, Panginoon, ay patuloy silang makapaglingkod sa inyo. Ingatan mo sila at pagalingin mo kung ano mang karamdaman na kanilang naranasan at hawakan mo po sila at bigyan mo sila ng pagpapala, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. At maraming mga tao, kaluluwa ang kanilang mailigtas doon sa dagat-dagatang apoy, ang impyerno. Kaya Lord, sa iyo namin pinagkatiwala. Kasi kami, Panginoon, ay your image, Panginoon. Nilikha mo kami katulad ng iyong wangis. Kaya katulad din nawa ang aming mga kilos at gawa, Panginoon, pag-iisip upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kasangga naming mangingisda. Ang kanilang hanapbuhay ay nasa karagatan. Ingatan mo po sila sa kanilang pag-ngisda, Panginoon. Naway marami silang mahuli upang marami silang maidala sa kanilang mga mahal sa buhay o sa kanilang pamilya, Panginoon. Pang sila, O Diyos, ay magkaroon naman din sila ng mga pagpapalang nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Gayon din po ang aming kasanggang mga magsasaka na walang sawang magsaka, ulan at init, kanilang sinusuong upang makapagtanim lamang, Panginoon. Kaya sa namin pinagkatiwala na sila po ingatan mo sa mga karamdaman, Panginoon, dahil sila po ang nagbibigay ng pagkain sa iyong mga anak. Kaya Lord, sa iyong namin pinagkatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin upang kami, O Diyos, ay patuloy na mapalago ang aming pananampalataya at ang aming kilos sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan. Nag-iipon ka ba ng yaman? Kasangga? Sa tahimik na oras ng magdamag o sa gitna ng mga gawain araw-araw, minsan napaisip tayo, saan ba talaga papunta ang lahat ng pagsisikap ko? Ano ba ang hinahabol ko sa mundo ngayon na tila umiikot sa pera, no? Umiikot sa pera, sa tagumpay at material na pag-unlad. Natural lang na tayo'y maghanda, mga kasangga, para sa ating bukas. Ngunit sa mas malalim na pagninilay, may dapat tayong itanong, ano ba talaga ang yaman na pinipili kong ipunin? At para saan uri ng bukas? Mga kasangga, ang yaman ng mundo ay panandalian lamang. Panandalian lamang. Sa mundong mabilis magbago, ang kayamanang material ay parang buhangin sa kamay. Buhangin sa kamay. Hindi mo kayang hawakan ng matagal. Hindi mo kayang hawakan ng matagal.
kayang kunin ng isang karamdaman yan. No? Isang aksidente, o isang sakuna, o isang crisis, ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi masama ang magkaroon ng pera, bahay, sasakyan o negosyo. Ngunit mali kapag ang mga ito ang nagiging sukatan ng tunay na kahulugan ng buhay. Marami ang nakapag-ipon ng malaking kayamanan, ngunit nanatiling walang kapayapaan. O di ba, mga kasangga? Nag-iipon sila ng maraming yaman, pera, etc. Pero wala silang kapayapaan. Sa tingin mo ba, sila ngayon ay may kapayapaan sa kanilang mga puso? Ang ginawa nila sa bayang Pilipinas, may kapayapaan ba sila? Hindi, wala silang kapayapaan. Marami ang nakapagtayo ng matibay na bahay, mga mansyon. Ngunit may marupok na puso. Marami ang mayaman sa panlabas, ngunit dukha sa kaluluwa. Si Jesus, ang tunay na yaman, ay hindi nasusukat ng mundo. So, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat ng mundo. Si Jesus ay nagpaalala, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-imba kayo ng kayamanan sa langit. Yun ang pinakamaganda, mga kasangga. Ito ang paanyaya na tumingin sa mas malalim at mas malawak na pananaw. Hindi niya sinabi na bawal maghanda, kundi pahalagahan ang pinakamahalagang uri ng yaman, ang hindi naluluma, hindi nananakaw, hindi nasisira. Ano ang mga kayamanang ito, mga kasangga? Number 1, pananampalataya. Yun ang pinakamagandang yaman na ating ipunin, ang ating pananampalataya, dahil may mga sandali sa buhay na pero ay walang silbi. Walang silbi yan. Ngunit ang tiwala sa Diyos ang nagbibigay ng lakas. Pananampalataya, isa. Pangalawa, ang pag-ibig. Pag-ibig. Dahil ang puso na marunong magmahal ay hindi nauubusan ng kayamanan. Lalo pang yumayaman. Di ba mga kasangga? Pag-ibig. No? Marami tayong kaibigan. Marami tayong minahal na mga kapatid o mga kasangga kay Kristo. Ang pangatlo ay kabutihan. Ang isang mabuting gawa, mga kasangga, ay puhunan sa mga buhay ng taong nababago nito. Yung ating kabutihan sa ating kapwa. Dahil tayo mga mananampalataya ay tinitingnan tayo ng mga hindi mananampalataya kung ano ang ating buhay. Kung ano ang ating buhay. Okay, sunod. Kamanggawa at paglilingkod. Kawanggawa at paglilingkod. So ito ang mga yaman tumatagos hanggang langit. Yung bang tumutulong ka sa kapwa mo. Yung mga nangangailangan ba? No? Yung in need, no? Tinutulungan mo sila. Pinapakain mo sila. O anuman ang mga tulong o kawanggawa na ipagkaloob mo sa bawat nangangailangan sa iyo. Ang sunod, kabanalan at pagsunod sa Diyos. Iyon ang pinakamagandang yaman, mga kasangga. Yung kabanalan at pagsunod sa Diyos. Ito ang mga yamang tumatagos hanggang langit, mga kasangga. Kabanalang pagsunod. No? Ito ang yaman na nagbubukas, no, ng pintuan sa tunay na buhay. Ito ang
mga kayamanang hindi bumabagsak. Kahit bumabagsak ang ekonomiya, mga kasangga, hindi ito natatangay ng baha. Hindi sinusunog ng apoy at hindi ninanakaw ng magnanakaw. Ang yaman ng puso ang nagbibigay ng tunay na bukas. Kapag ang iniipon mo, mga kasangga, ay pira lamang, limitado ang kayamanan mo hanggang sa mundong ito. Limitado. Ngunit kapag ang iniipon mo ay puso, karakter, at kabutihan, ang iyong yaman ay halaga hanggang sa walang hanggang. Sino ang tanong? May tanong, sino ang tunay na mayaman ngayon? Ang taong marunong magpatawad? O sinsahan ka na naglubat ng aking cellphone, ng aking laptop. So, ang yaman ng puso, ang nagbibigay ng tunay na bukas. Okay? Ngunit kapag ang iniipon mo ay puso, mga kasangga, karakter at kabutihan, ang iyong yaman ay may halaga hanggang sa walang hanggan. Ang tanong ngayon, sino ang tunay na mayaman? Sino ang tunay na mayaman? Ang taong marunong magpatawad. Ang taong mas pinili ang katapatan kaysa pansamantalang pakinabang. Ang taong inuuna ang Diyos kaysa sariling kagustuhan. Ang taong masaya sa pagbibigay kaysa pagtanggap. O ang taong tapat kahit walang nakatingin. Ito ang mga taong mayaman na hindi mabibilang, mga kasangga ko. Dahil ang yaman nila ay nakatago sa puso at sa Diyos. Ang paghahanda para sa bukas ay paghahanda ng kaluluwa. Hindi madali ang mag-ipon, di ba? Mag-invest, magplano, at magsikap. Responsibilidad natin ang maging mabuting katiwala ng mga biyayang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit ang mas mahalaga, mga kasangga, ay handa ang ating puso sa araw ng bukas. Hindi lamang sa mga pangarap natin dito sa lupa, kundi maging sa araw na haharap tayo sa Panginoong Diyos. May mga taong nakapag-ipon ng maraming ari-arian. Ngunit dumating ang oras na tinawag na sila ng Diyos. At iniwan nilang lahat, di ba? Iniwan nilang lahat. Ngunit may mga taong walang gaanong kayamanan sa lupa. Ngunit may nakahandang napakalaking kayamanan doon sa langit dahil sa kanilang katapatan, kabutihan, at pagmamahal. Ang pinakadakilang yaman ay ang Diyos mismo, mga kasangga. Yon ang pinakadakilang yaman natin. Sa huli, hindi pala ang dami ng ating naipon ang sukatan ng buhay, kundi ang ugnayan natin sa may likha. Dahil ang taong may Diyos ay may yaman na hindi kailanman nauubos. Yun ang maganda, mga kasangga. Hindi nauubos ang yaman. Yung yaman dito sa lupa, nauubos yan eh. Kung hindi man yan mauubos, pag ikaw ay namatay, madadala mo ba yan? May kapiraso kang lupa, pero hindi mo madadala sa langit yan. Di ba? Kung may pera ka, pag-aawayan pa yan ang iyong mga naiwan. Di ba?
So, nawawala yung mga pagmamahal kapag ito ay maiwan mo. Oh. Siya ang nagbibigay ng lakas, ng direksyon, ng pag-asa, ng kagalakan, at ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo lamang, mga kasangga. Iyon ang tunay na yaman na ating pag-iipunan. Hindi yung yaman dito. Kaya kapag nag-iipon ka ng yaman dito sa lupa, matuto kang mangurap matuto kang magnakaw. Kasi gusto mong yumaman ng yumaman. O di ba? O kung mayaman ka, nagnakaw ka ngayon, sigurado ka bang may kapayapaan ka sa iyong puso? Wala kang kapayapaan. Di ba? Sila ngayon, anong nangyari ngayon? Sila ngayon, maraming mga investigasyon, etc., etc. Di ba? Walang kapayapaan. Mas mabuti pa yung ang yaman natin ay naroon sa langit. Ating ipunin ang kayamanan doon sa langit dahil bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa ating mga puso. Kung siya ang kayamanan mo, kasangga, no? Kung ang Panginoon mo ang kayamanan mo, hindi ka magiging mahirap. O meron bang ang anak ng Diyos ay hindi nakakain 3 beses sa isang araw? Meron pa ngang meron pa ngang merienda, di ba? Wala. Ang mga ibon nga hindi naghahanap buhay, pinapakain ng Diyos. Tayo pa kaya kanyang likha, no? O tayo ay tinatawag na image of God, no? Di ba? So, walang mahirap. Walang mahirap sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Kung siya ang bukas mo, hindi ka mawawalan ng pag-asa, mga kasangga. Kung siya ang pag-asa mo si Kristo, hindi ka kailanman mabibigo. Hindi ka kailanman magibigo. Mga kasangga ko kay Kristo, huminto ka sandali at suriin mo ang puso mo. Sa lahat ng ginagawa ko, kaninong kaharian ba ang aking inilalago? Akin o kay Kristo? Ang yaman ba ng aking puso ay lumalago habang lumalago rin ang aking bank account? Kapag dumating ang araw na wala na ako sa mundo, ano ang maiiwan kong kayamanan? Tunay na may kabuluhan. Kung ngayon ay mapagtanto mong mas napukus ka sa panlupa kaysa panlangit, huwag kang matakot, mga kasangga. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay laging handang iwasto at gabayan ang iyong puso. Pusong naghahanap. Simulan mong mag-ipon, mga kasangga, ng tunay na yaman. Ang yaman na may eternal na halaga. Hindi tanong kung mayaman ka o mahirap. Hindi tanong kung malaki o malait ang iyong naipon. Ang tunay na tanong, mga kasangga, ay ito. Nag-iipon ka ba ng yaman para sa iyong bukas, na isang araw ay may saysay sa harap ng Diyos? Kung oo, mga kasangga, ikaw ang isa sa pinakamapalad na tao sa mundong ito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat dahil ikaw ay Diyos na lumalapit sa amin. Hindi mo kami iniiwan sa aming mga sakit at paghihirap. Hawakan mo kami, Panginoon, at itindig muli. Gamitin mo ang aming mga lakas, buhay at oras upang maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Nawa sa bawat tahanan namin ay madama ang iyong kagalingan at kapayapaan. Maraming salamat po, Panginoon, at sa umagang ito, pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na naglilingkod, nakikinig, at isinasabuhay ang mga salita mo, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, sa mga karamdaman, ang mga naghihirap, Panginoon, bigyan mo sila ng tunay na yaman upang sila, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban.
Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.